Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ngayong araw ay pag-uusapan natin ngayon ay dispensationalism. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Sinasabi sa Bible verse natin ngayong araw ay ye are the salt of the earth, but if she salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid, sinasabi dito na ano nga ba talaga ang papel ng simbahan sa mundong ito? Sa ating panahon ngayon ay maraming punong dulo o punong-puno ng kasalanan at kadiliman. Ngunit paano ba natin may papakita ating panampalataya? Sa ating mga pagbubuloy-buloy ngayon, na pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagiging asin at ilaw ng sanlibutan bilang bahagi ng katawan ni Kristo. At para sa ating teaching ngayong araw ay unang-una, the church is salt and light in this dark world. Sa ating panahon ng bagong tipan, ang asin ay hindi lamang pampalasa, kundi ginagamit din upang mapanatili ang pagiging sariwa ng pagkain. Sa parehong paraan, tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ay tinawag upang maging asin. Nagdadala tayo ng pagbabago at nagpapalaganap ng katotohanan sa isang mundong puno ng kasalanan. Ang pagiging ilaw naman natin ay nagsisilbing gabay sa gitna ng kadiliman. Kung tayo ay tunay na bahagi ng katawan ni Kristo, dapat ay kita sa atin ang liwanag ng Diyos. Ang ating mga gawa at mamumuhay ay dapat maging patotoo sa ibang tao upang sila rin ay madala sa katotohanan. Kung kaya napakamahalaga na tayo ay namumuhay ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon upang nakikita ito sa atin ng mga taong nakakita sa atin sa araw-araw, sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw, at pamagitan nito ay naimpluwensyahan din natin sa kanila kung ano nga ba ang pagiging Kristiyano o ano nga ba ang nais ng ating Panginoon. Ikalawa ay the church succeeds in a Great Commission. Bago umakyat si Jesus sa langit, iniwan niya sa atin ng isang napakahalagang utos, ang Great Commission, kung saan sinasabi dito na i-disipulo ang bawat bayan at bautismuhan sila. At gaya na sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Sinasabi dito na ang simbahan ay hindi lang basta struktura, kundi ito ay may 4 na sulok na gusali. Ito ay tinatawag upang ipahayag ang ebanghelyo hindi lang sa salita kundi sa ating mga gawa. Kung kaya ang bawat isa sa atin ay magiging tapat sa ating misyon at magiging tsak na matatagumpayan natin ang Great Commission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Itatlo ay the church will become successful through the indwelling presence of the Spirit of God or Christ. Hindi natin kayang gawin ang mission natin ng mag-isa, pero ang mabuting salita, hindi tayo iniwan ng Diyos na walang gabay. Ang banal na Espiritu ang siya nagbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang makagawa ng magandang kalooban ng Diyos. Kagaya na lang sinasabi sa John chapter 14 verse 26, sinabi ni Jesus, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. At yun ang sinasabi sa ating Bible verse. Para naman sa ating application, mga kapatid, ay una-una have an open dialogue with respect for each other. Bilang tinalagang asin at ilaw ng mundo, dapat tayo maging maingat sa ating pakikitungo sa iba. Hindi tayo tinawag upang maging mapanghusga,
kundi upang magdala ng liwanag at pag-ibig ng Diyos sa mga taong naliligaw sa kadiliman. Kapag may mga taong nagtatanong o hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan tungkol sa pananampalataya, mas mainam na pag-usapan natin ito na may respeto at pagmamahal, at si Kristo ang ating sinisentro. Kalawa ay honor God by studying the Bible together. Isa sa pinakamagandang paraan upang lumago tayo bilang mga Kristiyano ay ang pagsama-sama natin pag-aaral ng Diyos, pagbubuo natin ng maliit na study group or Bible group. Sa halip na tayo ay umasa lang sa sarili nating pagkaunawa, dapat tayong magtulungan sa pag-aaral upang mas lumalim pa tayo at mas lumalim pa ang ating pananampalataya kay Kristo at sa ating Panginoon. Panghuli ay highlight unity in Christ. In essentials, unity; in non-essentials, liberty; in all things, charity. Hindi natin kailangan laging magkapareho ng opinyon sa lahat ng bagay. Pero sa mga pangunahing doktrina ng pananampalataya, dapat mayroon tayong pagkakaisa. Sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa kaligtasan, dapat natin bigyan ng kalayaan ng isa't isa. At higit sa lahat ng bagay, dapat manaig ang pagmamahal natin, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin, kahit na tayo mga makasalanang tao. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.